Isang matandang babae ang pumasok sa isang restaurant para magkape, suot ang isang simpleng sombrero. Isang pulis ang lumapit sa kanya nang may pagsusungit at hiningi ang kanyang pagkakakilanlan. Pinusasan siya sa harap ng lahat nang walang kalaban-laban, katahimikan lamang. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman ng buong bansa kung sino ang kanyang anak at hinding-hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung mula sa anong lungsod mo kami pinapanood. Itutuloy na natin, dumating ang umaga ng Sabado ng tahimik sa lungsod ng Quezon. Ang araw na tila nahihiya pa ay tumatanglaw sa mga kalsada ng Tomas Morato kung saan ang mga tao ay nagmamadaling naglalakad sa pagitan ng mga kapehan at tindahang nagsisimula ng magbukas ng kanilang mga pinto. Ang galaw ng paligid ay tipikal na katapusan ng linggo, ang pinaghalong pagmamadali at pahinga na nagiging sanhi upang ang lungsod ay maging isang buhay na organismo, tumitibok at puno ng mga kwentong nagkakasalubong ng hindi namamalaya ng sinuman. Paminsan-minsan ay bumubusina ang mga sasakyan, sumisigaw ang mga nagtitinda ng pahayagan ng mga balita at ang amoy ng bagong luto na tinapay ay humahalimuyak mula sa mga panaderya. Ang lahat ay tila nakikipagsabuatan upang likhain ang natatanging kapaligiran ng mga umaga sa Maynila kung saan ang oras ay tila mas mabagal ang takbo kahit na ang lahat ay nagmamadali. Si Nanay Elena Ramos ay dahan-dahang naglalakad sa bangketa, hawak ang kanyang luma at kupas ng bag na gawa sa kayumangging balat malapit sa kanyang katawan. Sa edad na 72, taglay niya ang maamong mukha ng isang taong sapat na ang naranasan sa buhay upang hindi na magulat sa pagmamadali ng iba. Nakasuot siya ng simpleng asul na bestidang gawa sa bulak, isang beige na jacket na may kaunting gasgas sa siko dahil sa katagalan at isang sombrerong buri na nagpoprotekta sa kanyang mukha mula sa sikat ng araw sa umaga. Ang kanyang mga puting buhok ay lumalabas sa gilid, tila rebelde at totoo, walang tina o anumang arte. Walang mga alahas sa kanyang mga daliri, maliban sa isang simpleng gintong singsing na suot na niya sa loob ng halos 50 taon mula ng araw na ikinasal siya kay Joaquin, ang kanyang asawa na pumanaw na 5 taon na ang nakararaan. Ang pangungulila sa kanya ay masakit pa rin, ngunit natutunan na ni Nanay Elena na mamuhay kasama ang kalungkutan sa pamamagitan ng paggawa rito bilang sandali ng tahimik na pagninilay. Tumigil siya sa harap ng kapehan ni Mang Anton, isang simpleng kainan na mahigit 20 taon na roon. Ang harapan nito ay simple lamang, may mga kupas na karatula at mga mesang gawa sa formika sa loob. Hindi ito marangya, ngunit napakakomportable. Ang lugar ay may dating ng mga lumang establishmento kung saan ang oras ay tila huminto noong dekada 90 at walang sino mang nakaramdam ng pangangailangang baguhin ang anuman. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga lumang larawan ng lungsod ng Quezon na nagpapakita ng lungsod sa mga nakaraang dekada, noong ang lahat ay kakaiba ngunit sa isang banda ay pareho pa rin. Itinulak ni Nanay Elena ang pintong salamin at pumasok, nalanghap ang pamilyar na amoy ng mainit na kape na humahalo sa amoy ng pandesal na may palaman. May ilang mesa ng okupado. Ang mga tao ay mahinang nag-uusap, ang iba naman ay nakatutok sa kanilang mga cellphone habang naghihintay ng kanilang order. Isang mag-asawang matanda ang naghahati sa isang pirasong bibingka. Dalawang binata naman ang masinsinang nag-uusap tungkol sa basketball. Pinili ng matandang babae ang isang mesa sa sulok malapit sa bintana. Maingat siyang umupo, inilagay ang bag sa tabi at huminga ng malalim. Iyon ang kanyang ritual tuwing Sabado. Isang simpleng kape mag-isa habang pinagmamasdan ang paglipas ng mundo. Hindi niya kailangan ng marami, sapat na ang sandaling iyon ng kapayapaan, ang sandaling iyon ng normalidad na nagpaparamdam sa kanya na bahagi siya ng karaniwang mundo, malayo sa lahat ng naging buhay niya nitong mga huling taon. Malayo sa mga responsibilidad, sa mga inaasahan, sa mga obligasyong kaakibat ng apelyidong kanyang dala. Doon, sa simpleng kapehang iyon, siya ay si Elena lamang, isang karaniwang matandang babae na nagkakape.
At yon ay isang kalayaan para sa kanya. Ang waiter, isang binatang nakasuot ng puting apron, ay lumapit na may hawak na maliit na papel. Umorder si Nanay Elena ng kape na may gatas at isang ensaymada. Isinulat ito ng binata at bumalik sa counter. Habang naghihintay, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakakita siya ng isang inang hawak ang kamay ng isang maliit na bata, isang lalaking naka-Amerikana na may kausap sa telepono at isang asong inilalakad. Mga buhay na gumagalaw, mga kwentong hinding-hindi niya malalaman. Dumating ang kape sa loob ng ilang minuto. Mausok pa, may amoy na nakakapagpakalma ng kaluluwa. Hawak ni Nanay Elena ang basong mainit pa sa pagitan ng kanyang mga kamay at ipinikit ang kanyang mga mata ng sandali, dinarama ang init na tumatagos sa kanyang balat. Masarap ang pakiramdam na naroon siya. Masarap ang maging hindi kapansin-pansin. Masarap ang walang kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal, ang pinto ng kapehan ay bumukas ng malakas. 2 pulis ang pumasok, kapwa naka-uniforme at may seryosong mukha. Ang isa ay mas matanda, may bigoteng kulay abo at matikas ang tindig. Ang isa naman ay mas bata, may mapagmatang tingin na tila naghahanap ng anumang kahina-hinala sa paligid. Naglakad sila sa pagitan ng mga mesa, pinagmamasdan ang mga customer. Karamihan ay umiwas ng tingin, bumalik sa kanilang pag-uusap o sa kanilang mga cellphone. Walang gustong makatawag ng pansin. Tumigil ang mas matandang pulis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Nanay Elena. Naroon lang siya, tahimik, hawak ang kanyang kape, nakatingin sa labas ng bintana, kumunot ang noo ng pulis, sumulyap sa kanyang kasamahan at naglakad patungo sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may layunin. Ang buong silid ay tumahimik. Ang ilang mga tao ay nagsimula ng makapansin. Tumigil si Sargento Mario Santos sa tabi ng mesa ni Nanay Elena. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang paningin, hindi maintindihan ang nangyayari. Ang kanyang mga daliri ay hawak pa rin ang mainit na baso. Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata at nakita niya roon ang isang bagay na nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Hindi lamang ito autoridad, ito ay paghamak, ito ay paghusga. Ito ay ang mayabang na katiyakan ng isang taong nag-aakalang maaari niyang husgahan ang kapwa-tao base lamang sa hitsura. Hubarin mo ang sombrerong iyan at ipakita ang iyong ID. Ngayon din, ang kanyang boses ay tila talim na humiwa sa katahimikan ng lugar, tuyot, may autoridad at masyadong malakas para sa isang maliit na kapehan. Ang buong kapehan ay tila naging yelo. Ang mga usapan ay agad na huminto. Ang mga kubyertos ay napahinto sa ere. Isang mabigat at hindi komportabling katahimikan ang bumalot sa bawat mesa. Ang lahat ay nakatingin. Ang mag-asawang matanda ay huminto sa pagkain. Ang mga binatang nag-uusap tungkol sa basketball ay lumingon. Isang dalagang may kulot na buhok ang nanlaki ang mga mata. Ang waiter sa likod ng counter ay napahawak ng mahigpit sa basahan, hindi alam kung dapat ba siyang makialam. Napakurap si Nanay Elena, nalilito. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. Pasensya na po, nagkakape lang po ako, sagot niya sa mahinang boses, ngunit may paninindigan. Hindi ko tinatanong kung ano ang ginagawa mo. Sinabi ko, hubarin mo ang sombrerong iyan at ipakita ang iyong mga dokumento. Ngayon din, mas lalong tumaas ang tono ng kanyang boses. Agresibo. Nakakatakot. Huminga ng malalim si Nanay Elena, sinusubukang manatiling tinang. Dahan-dahan niyang inilapag ang baso sa mesa at binuksan ang kanyang bag, hinahanap ang kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkainis na pinipigil niya. Ang pulis ay naghalukip-kip, tila naiinip. Bakit ang tagal? May itinatago ka ba? Wala po, Ginoo. Hinahanap ko lang po ang aking ID. Ang pangalawang pulis, si Cabo Rodrigo de la Cruz, ay lumapit din. Mas bata, mas tensyado, at ang kamay ay malapit na sa batuta sa kanyang baywang. Tiningnan niya si Nanay Elena nang may pagdududa, tila ba isa itong banta. Ang eksena ay kakatwa. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit ay tinatrato na parang isang kriminal. Hoy, wala kaming buong araw. Kung hindi ka makikipagtulungan, mapipilitan kaming dalhin ka sa presinto para sa beripikasyon. Sa wakas ay nahanap ni Nanay Elena ang kanyang pitaka. Inilabas niya ang ID mula sa loob at iniabot kay Sargento Mario. Kinuha ito ng pulis ng padalos-dalos, mabilis na tiningnan at ibinalik ng walang sinasabi. Ngunit hindi siya umalis.
Nanatili siyang nakatayo doon, nakatingin sa kanya ng may halong paghamak at maling paggamit ng autoridad. Sa suot mong iyan, hindi ka dapat narito. Ang lugar na ito ay para sa mga disenteng tao. Ang kanyang mga salita ay tila mga batong bumagsak sa mesa. Naramdaman ni Nanay Elena ang pagkirot ng kanyang dibdib. Hindi ito takot. Ito ay kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan ang pulis ng diretso sa mga mata. Ako ay isang disenteng tao at may karapatan akong manatili rito. Ang sargento ay ngumisi ng bahagya, isang malupit na ngiti. Kinuha niya ang radyo sa kanyang balikat at nagsalita. Sentral, ito ang Mobile 357. Humihingi ng backup dito sa kapehan ni Mang Anton Tomas Morato. May suspek na tumatangging makipagtulungan. Ang boses sa radyo ay nagbigay ng hindi malinaw na sagot. Naramdaman ni Nanay Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nawawala na sa kontrol ang sitwasyon. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang magkape. Gusto lang niya ng sandaling kapayapaan. Ipinakita ko na ang aking ID. Hindi ako tumatanggi sa inyo, sabi niya, pinapanatiling matatag ang boses. Kami ang magpapasya niyan. Habang nangyayari ito, sa isang mesang malapit sa bintana, isang lalaking nakasalamin at may magulong buhok ang tahimik na nagmamasid. Si Bruno Santiago ay 38 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang investigative journalist para sa isang digital news portal. Naroon siya ng hindi inaasahan, nagkakape habang nagre-rebisa ng mga artikulo sa kanyang laptop. Ngunit nang makita niya ang paraan ng paglapit ng mga pulis sa matanda, ang kanyang propesyonal na instinto ay nagising. Kilala niya ang ganoong uri ng sitwasyon, pang-aabuso sa kapangyarihan na nakabalat kayo bilang batas. Palihim na kinuha ni Bruno ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng video. Maganda ang anggulo, malinaw ang tunog, alam niyang maaaring maging mahalaga ito. Marahil ay napakahalaga. Muling bumukas ang pinto ng kapehan. Isa pang pulis ang nagmamadaling pumasok, mas bata kaysa sa unang dalawa at may tensyadong mukha. Si Soldado Felipe Castro ay tumingin sa sarhento na nagbigay ng senyas patungo kay Nanay Elena. Ang soldado ay lumakad patungo sa kanya nang hindi nagtatanong, nang hindi humihingi ng paliwanag, sumusunod lamang sa utos. Nanay, pakiusap, tumayo po kayo ng dahan-dahan at ilagay ang inyong mga kamay sa lugar na nakikita ko. Pero wala po akong ginagawa, nagkakape lang po ako. Lilinawin natin yan sa presinto. Tumayo na po kayo. Sumunod si Nanay Elena. Tumayo siya ng dahan-dahan nang may dangal, nang hindi itinataas ang boses, nang hindi gumagawa ng eksena. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bahagi niya ang sumisigaw. Kinuha ng soldado ang posas sa kanyang baywang. Ang ilang mga tao sa kapehan ay napahawak sa kanilang bibig. Isang tasa ang nahulog sa sahig at nabasag. Ang waiter sa likod ng counter ay napatulala, hindi alam ang gagawin. Hindi na po kailangan ito, mahinang sabi ni Nanay Elena. Standard procedure po, ang posas ay sumara sa kanyang mga pulso nang may tunog ng bakal. Malamig, mapait, nakakahiyang pakinggan. Ipinikit ni Nanay Elena ang kanyang mga mata ng sandali, humihinga ng malalim. Naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang kulubot na balat. Naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng katarungan na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kanyang anak, kung gaano ito magagalit kapag nalaman ang nangyari. Naisip niya ang kanyang pumanaw na asawa, kung paano ito magre-react. Naisip niya ang lahat ng beses sa kanyang buhay na kailangan niyang lunukin ang maliliit na kahihiyan, ang maliliit na diskriminasyon, ang mga tinging mapanghamak. Ngunit ito ay kakaiba. Ito ay lumampas sa lahat ng hangganan. Ang kape na kay tagal niyang hinintay ay naiwang mag-isa sa mesa. Mainit pa rin, hindi pa nagagalaw. Isang maliit na usok ang pumapaitaas mula sa madilim na likido, walang pakialam sa dramang nagaganap. Ang sombrerong buri ay nananatili sa kanyang ulo, tahimik na saksi sa isang kawalan ng katarungan na nagpapatuloy ng walang humpay. Hinawakan ni Sargento Mario ang kanyang braso nang may sobrang higpit at nagsimulang ilabas siya. Naglakad si Nanay Elena nang nakataas ang noo, tumatangging itungo ang kanyang paningin. Wala siyang ginagawang masama, hindi siya yuyuko, hindi niya hahayaang nakawin ng mga lalaking ito ang kanyang dangal, kahit na maaari nilang nakawin ang kanyang pansamantalang kalayaan. Habang binabagtas ang silid, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Awa, pagkabigla, pinipigil na galit. Ang dalagang may kulot na buhok ay may luha sa kanyang mga mata. Ang mag-asawang matanda ay nakatingin ng
may takot. Ngunit walang gumalaw, walang nagsalita, nanood lamang sila, bilanggo sa kolektibong paralysis na nangyayari kapag nakakasaksi tayo ng kawalan ng katarungan ngunit hindi alam kung paano kikilos. Sa labas, isang mobile ng pulis ang nakaparada sa harap ng kapehan. Patay ang mga sirena, ngunit naroon ang nakakatakot na presensya. Ang mga tao sa kalsada ay huminto upang manood. Ang ilan ay naglabas ng cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. May pag-uusisa sa mga mata ng ilan at galit naman sa iba. Inilagay si Nanay Elena sa likurang upuan ng sasakyan. Ang pinto ay sumara ng may tuyot na tunog, inihihiwalay siya sa labas ng mundo. Sa loob ng sasakyan nanatili siyang tahimik. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang pagdaan ng lungsod habang ang sasakyan ay bumabagtas sa mga kalsada. Ang lungsod ng Quezon ay nananatiling buhay, walang pakialam sa nangyari. Ang mga tao ay naglalakad, ang mga bus ay dumadaan, ang araw ay tumataas sa langit. Lahat ay normal, lahat ay pareho. Ngunit para kay Nanay Elena, may nagbago. Naramdaman niya ang isang malalim na kalungkutan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa sangkatauhan. Paano naging posible na ang isang tao ay husgahan ng kapwa-tao base lamang sa suot nitong damit? Paano naging posible na ang autoridad ay mapagkamalang kayabangan? Naisip niya kung gaano karami pang ibang tao ang dumaan sa mga katulad na sitwasyon, marahil ay mas masahol pa, nang walang boses, nang walang paraan, nang walang magtatanggol sa kanila. At naramdaman niya ang isang responsibilidad na lumalago sa loob niya. Kung nangyayari ito sa kanya na may kakayahang ipagtanggol ang sarili, ano pa kaya ang nangyayari sa mga taong walang-wala? Samantala, sa loob ng kapehan, itinigil na ni Bruno Santiago ang pag-record sa kanyang cellphone. Mabilis niyang nirebisa ang video. Perpekto. Malinaw ang tunog, malinaw ang mga imahe. Alam niya ang dapat gawin. Binuksan niya ang messaging app at ipinadala ang video sa 3 kasamahang mamamahayag. Pagkatapos, binuksan niya ang Twitter at nag-post ng isang maikling clip na may caption, "Pang-aabuso sa kapangyarihan sa gitna ng sikat ng araw." Si Nanay Elena, isang customer ng kapehan ni Mang Anton, pinusasan ng walang dahilan. #Hustisya para kay Nanay Elena. Sa loob ng wala pang 5 minuto, ang video ay nagsimulang kumalat. Maraming shares, mga galit na komento at mga tags. Ang social media ay may maikling memorya, ngunit kapag ang isang bagay ay tumama sa tamang sugat, ang reaksyon ay agad-agad. At tumama ang videong iyon. Sa loob ng mobile, nanatiling tahimik si Nanay Elena. Si Sargento Mario ay nagmamaneho ng tahimik, paminsan-minsang sumusulyap kay Cabo Rodrigo. Hindi nila alam, ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang mga karera ay malapit ng magbago habang buhay. Ang presinto ay matatagpuan sa sentro ng lungsod, isang lumang gusali na may mapuputing dingding at mga koridor na amoy lumang papel at pinainit na kape. Nang pumarada ang sasakyan, ineskortan si Nanay Elena papasok. Dumaan sila sa reception kung saan ang isang clerk ay tumingin sandali at bumalik sa computer nang walang sinasabi. Umakyat sila sa 2 palapag hanggang sa makarating sa isang maliit na kwarto, walang bintana, may isang mesang bakal at 3 upuan. "Maupo ka," utos ng sargento. Umupo si Nanay Elena. Ang mga posas ay nasa kanyang mga pulso pa rin. Hindi siya nagreklamo, naghintay lang siya. Lumabas si Cabo Rodrigo sa kwarto, iniwan ng sargento na mag-isa kasama siya. Nagsimula itong magsulat ng report, madiin ang pagkakasulat sa papel, tila ba naiinis ito. Buong pangalan, Elena Maria Ramos, address, Acacia Street, numero 234, Loyola Heights. Isinulat ito ng sargento nang hindi tumitingin sa kanya. Nagpatuloy ito sa pagtatanong ng mga burokratikong bagay, isinusulat ang mga mekanikal na sagot. Sinasagot ni Nanay Elena ang lahat ng may kapanatagan nang hindi binabago ang tono ng kanyang boses. Alam niyang ito ay isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali at alam niyang sa huli ang katotohanan ay lalabas din. Samantala sa resepsyon ng presinto, tumunog ang telepono. Ang clerk na si Carla Mendoza ay sumagot sa kanyang karaniwang matamlay na tono. "Presinto ng sentro, magandang umaga po." Ang boses sa kabilang linya ay tensyado at apurado. Kumunot ang noo ni Carla, umayos siya ng upo sa kanyang upuan. "Opo, Ginoo, naintindihan ko po, i-verify ko po agad." Ibinaba niya ang telepono at mabilis na nagpunta sa computer, mabilis na nagtatype. Inilagay niya ang pangalang Elena Maria Ramos sa system. Nagload ang screen ng ilang segundo. Nang lumabas ang mga datos, namutla si Carla.
Nanlaki ang kanyang mga mata, binasa niya ulit ang impormasyon ng 3 beses upang makasiguro. Diyos ko, nagmamadali siyang tumayo, halos maitumba ang upuan at tumakbo paakyat ng hagdan. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Teniente Antonio Castillo, ang kanyang direktang superior. Sir, kailangan ko po kayong makausap ngayon din. Urhente po ito. Itinaas ng Teniente ang kanyang tingin mula sa mga papel, naiinis sa istorbo. Ano yon, Carla? Ang matandang babae na kararating lang, si Elena Maria Ramos. Sir, kailangan niyo po itong makita. Iniabot niya ang isang papel na may impormasyon mula sa sistem. Kinuha ito ng Teniente at nagsimulang magbasa. Habang binabagtas ng kanyang mga mata ang bawat linya, nagbago ang kanyang mukha. Pagkabigla, pagkatapos ay pag-aalala at sa huli, matinding takot. Tawagin mo ang general. Ngayon din. Tumakbong lumabas si Carla. Muling binasa ng Teniente ang mga datos, humihinga ng malalim. Ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Higit na mas malaki. Ang silid sa presinto ay malamig at walang buhay. Ang mga dingding ay pinturado ng kupas na berde, ang isang fluorescent na ilaw ay paminsan-minsang kumukurap at may isang mesang bakal na puro gasgas sa gitna. Nanatiling nakaupo si Nanay Elena, ang mga posas ay nasa kanyang mga pulso pa rin. Pinagmamasdan si Sargento Mario na nagsusulat ng mga form ng napakabagal. Isinusulat nito ang bawat impormasyon na tila ba ito ay isang karaniwang proseso, isang routine na walang anumang moral na bigat sa ginawa nito. Sa kabilang panig ng mesa, si Cabo Rodrigo ay nakasandal sa dingding habang nakahalukip-kip nakatingin sa matanda ng may halong pagkabagot at pagdududa. Wala siyang nakikitang mali sa kanilang ginawa. Para sa kanya, iyon ay isa lamang karaniwang araw sa trabaho, isang pagsisiyasat, isang suspek na dinala para sa beripikasyon, ang simpleng damit, ang sombrerong buri, ang tahimik na tindig. Ang lahat ay tila nakikipagsabwatan upang husgahan niya ang matanda bago pa man niya ito makilala. Si Nanay Elena naman ay nananatiling tinang. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagmamakaawa, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Marami na siyang pinagdaanang mahihirap sa buhay. Nawalan siya ng asawa, hinarap ang mga sakit at nalampasan ang mga pagkawala na marami ang hindi makakayanan. Ito ay kakaiba, ito ay hindi makatarungan, ito ay nakakahiya, ngunit alam niyang ang katotohanan ay lalabas din sa huli. Palaging lumalabas, inilagay ni Sargento Mario ang kanyang mga datos sa system at naghintay. Ang screen ng lumang computer ay naglo-load ng mabagal, umiikot ang nakakainis na circle na nagpapakita ng processing. Tinapik-tapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa, naiinip, naghikab naman si Cabo Rodrigo, wala sa kanilang dalawa ang nakakaalam sa susunod na mangyayari. Samantala, sa labas ng presinto, ang mundo ay kumikilos na. Ang video ni Bruno Santiago ay sumabog na sa social media. Sa loob lamang ng 30 minuto, mayroon na itong mahigit 50,000 views sa Twitter. Ang mga komento ay dumarami bawat segundo. Mga taong galit, nagre-rebelde at nagulat. Nagsimulang lumitaw ang mga hashtags ng kusa. Hustisya para kay Nanay Elena. Abuso sa kapangyarihan QC. Ang sombrero ay hindi krimen. Ang kwento ay nagkakaroon na ng sariling lakas, pinapakain ng kolektibong galit laban sa mga kawalan ng katarungan na marami na ang nakaranas o nakasaksi. Si Bruno Santiago, na nasa kapehan pa rin ni Mang Anton, ay mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Tinawagan na niya ang kanyang mga kasamahang mamamahayag, ipinadala ang video sa mga news portals at tinawagan ang kanyang mga contact sa mga social movements. Alam niyang ang kasong ito ay may potensyal na maging mas malaki. At tama siya. Sa loob ng wala pang isang oras, ang video ay ibinabahagi na ng malalaking profiles, mga digital influencers at maging ng mga politiko na nakakita rito ng pagkakataong magpahayag ng panig. Sa loob ng presinto, ang clerk na si Carla Mendoza ay patakbong bumalik mula sa opisina ni Teniente Antonio Castillo. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. May hawak siyang papel sa kanyang nanginginig na mga kamay habang umaakyat ng hagdan na halos matisod na. Dumating siya sa kwarto kung saan ini-interrogate si Nanay Elena at kumatok ng mabilis. Itinaas ni Sargento Mario ang kanyang tingin na iinis sa istorbo. Ano na naman yon? Kailangan ko po kayong makausap. Ngayon din, urhente po. Bumuntong hininga ang sargento, tumayo sa kanyang upuan at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto sa likod niya. Hinawakan ni Carla ang kanyang braso ng mahigpit. Sargento, kailangan niyo po itong makita. Ang babaeng dinala niyo, si Elena Maria Ramos. Tingnan niyo po ang mga datos na kararating lang mula sa system. Iniabot niya ang papel.
Kinuha ito ng sargento. Nang may paghamak, tila ba nagsasayang lang siya ng oras sa walang kwentang bagay. Ngunit nang magsimulang basahin ng kanyang mga mata ang impormasyon, nagbago ang kanyang mukha. Una ay kalituhan, pagkatapos ay hindi makapaniwala at sa huli, matinding takot. Hindi ito maaaring tama. Siguradong error lang ito sa sistem. Hindi ito error, Sargento. 3 beses ko itong kinumpirma. Siya nga iyan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Halos mahulog ang papel sa sahig. Muli niyang binasa ang impormasyon, umaasang makakita ng anumang pagkakamali, anumang detalye na magpapatunay na ito ay isang pagkakamali lamang. Ngunit walang mali. Ang bawat linya ay nagpapatunay ng nakakawasak na katotohanan. Elena Maria Ramos, 72 taong gulang, nakatira sa Loyola Heights, lungsod ng Quezon. Byuda ni Joaquin Ramos, ina ni Eduardo Ramos. Eduardo Ramos, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ng sarhento na tila isang kulog. Kilala niya ang pangalang iyon. Lahat ng pulis sa lungsod ng Quezon ay kilala iyon. Si Eduardo Ramos ang negosyanteng may-ari ng pinakamalaking supplier ng security technology sa lungsod. Mga communication systems, tracking equipment, criminal analysis software, high-definition cameras, lahat ng ginagamit ng pulisya ay galing sa kanyang kumpanya. Higit pa roon, si Eduardo ay nakapagligtas na ng maraming buhay. Namuhunan siya ng milyon-milyon sa mga kagamitan na nagbigay daan sa mga rescue, sa mga kritikal na sitwasyon, pagpigil sa mga banta, at proteksyon ng mga ahente sa mga mapanganib na operasyon. Naramdaman ni Sargento Mario na tila nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tawagin mo ang general. Agad-agad, si Carla ay tumatakbo na pabalik sa telepono. Bumalik ang sargento sa kwarto, sinusubukang kontrolin ang kanyang takot. Tumingin siya kay Nanay Elena na nananatiling nakaupo, tinang, habang ang mga posas ay nasa kanyang mga pulso pa rin. Itinaas ng matanda ang kanyang paningin at tiningnan siya. Walang galit sa kanyang mga mata. Isang malalim na kalungkutan lamang at isang pagkabigo na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napansin ni Cabo Rodrigo ang tensyon. Ano yon, Sargento? May nangyari ba? Manahimik ka. Ang pagsusungit ng sagot ay ikinagulat ni Rodrigo. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang pagkabalisa ay nagsimulang lumago sa loob niya. May mali. Isang malaking pagkakamali. 15 minuto ang lumipas, ang pinto ng presinto ay bumukas ng malakas. Ang General Marcelo Torres ay pumasok kasama ang 2 mataas na opisyal. Siya ay 58 taong gulang, may maikling buhok na kulay abo, maayos na uniforme at isang presensya na nagpapatahimik sa anumang lugar. Lahat ng pulis sa reception ay automatikong tumayo nang dumaan siya. Ang mga usapan ay huminto. Ang hangin ay naging mas mabigat. Umakyat si General Torres sa hagdan ng may matitigas na hakbang. Ang kanyang mukha ay seryoso at may halong pag-aalala. Dumating siya sa kwarto kung saan naroon si Nanay Elena at binuksan ang pinto nang hindi kumatok. Pumasok siya, tumingin sa paligid at ang kanyang mga mata ay tuluyang tumuon sa matandang nakaupo, nakaposas, habang ang sombrerong buri ay nasa kanyang ulo pa rin. Huminto ang oras. Huminga ng malalim ang general, ipinikit ang kanyang mga mata ng sandali, tila ba kailangan niyang pakalmahin ang sarili, at pagkatapos ay ginawa ang isang bagay na ikinagulat ng lahat ng naroon. Lumakad siya patungo kay Nanay Elena, tumigil sa harap niya at lumuhod. Ang kanyang kanang tuhod ay tumama sa malamig na sahig na semento nang may tuyot na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Si Sargento Mario at Cabo Rodrigo ay napatulala, hindi maintindihan ang nangyayari. Ang general, ang lalaking kumakatawan sa pinakamataas na autoridad, ay nakaluhod sa harap ng isang babaeng itinuring nilang kriminal. General, ano pong ginagawa? Niyo, ang boses ng general ay mahina, ngunit puno ng pinipigil na emosyon. Nanay Elena, humihingi po ako ng tawad sa ngalan ng institusyong ito. Hindi po dapat ito nangyari kailanman. Tiningnan siya ni Nanay Elena nang may halong gulat at pag-unawa. Kilala niya ang lalaking ito. Si Eduardo, ang kanyang anak, ay nabanggit na ang kanyang pangalan ng ilang beses. Marcelo Torres, ang general na palaging nagpapasalamat para sa mga kagamitan na kumikilala kung gaano kalaki ang naitulong ng teknolohiyang ibinigay ni Eduardo sa pagliligtas ng mga buhay at may malalim na respeto sa trabaho ni Eduardo. General, pakiusap. Po, tumayo kayo. Hindi ito ang lugar para sa ganyan. Dahan-dahan siyang tumayo, halatang emosyonal pa rin. Pagkatapos ay humarap siya sa 2 pulis at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tuluyang nagbago.
Ang kabaitan ay napalitan ng matinding galit. Sino ang magpapaliwanag sa akin kung paano naging posible na ang ina ng lalaking nagbibigay ng kagamitan sa buong kapulisan natin ay nakaposa sa presintong ito na tila ba siya ay isang kriminal? Napalunok si Sargento Mario. Sinubukan niyang magsalita ngunit walang lumalabas na salita. Tumingin si Cabo Rodrigo sa sahig, hindi kayang harapin ang general. Nagtatanong ako, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Umalingaw-ngaw ito sa mga koridor, ang ibang mga pulis ay lumapit sa pinto, nag-uusisa at natatakot. Sir, nagsasagawa lang po kami ng routine inspection sa kapehan ni Mang Anton. Nakasuot po siya ng kahina-hinala at... Kahina-hinala? Kahina-hinala? Ano ba ang ibig sabihin ng nakasuot ng kahina-hinala? Isang simpleng bestida? Isang sombrerong buri? Simpleng damit? Sinubukan ng sargento na magpatuloy, ngunit pinutol siya ng general. Pinusasan niyo ang isang 72 taong gulang na babae na hindi naman lumalaban, na wala namang ginagawang krimen dahil lamang hinusgahan niyo ang kanyang hitsura. Nilabag niyo ang lahat ng protokol ng pagsisiyasat, hinamak niyo ang isang mamamayan ng walang dahilan at may lakas pa kayo ng loob na dalhin siya rito na tila ba siya ay isang kriminal. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Huminga ng malalim ang general, sinusubukang kontrolin ang kanyang galit. Pagkatapos ay muling humarap kay Nanay Elena. Alisin niyo ang mga posas na iyan ngayon din. Sumunod si Sargento Mario nang may nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ang mga posas at ang mga ito ay nahulog sa sahig nang may tunog ng bakal. Dahan-dahang hinilot ni Nanay Elena ang kanyang mga pulso, nararamdaman ang ginhawa mula sa higpit. May mga pulang marka na naiwan sa kanyang balat kung saan humigpit ang bakal. Nanay Elena, may karapatan po kayong idemanda ang institusyong ito, lahat ng karapatan, at hindi ko po kayo sisisihin kung gagawin niyo yon. Tiningnan siya ng matanda gamit ang kanyang maamong mga mata, puno ng karunungang naipon sa loob ng maraming dekada. General, ayaw ko pong idemanda ang kahit sino. Gusto ko lang po na magsilbi itong aral, upang ang ibang tao ay hindi na dumanas sa pinagdaanan ko. Dahil kung nangyari ito sa akin na may kakayahan at boses, isipin niyo na lang ang mga taong walang-wala. Ang kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang formal na akusasyon. Tumango ang general, nararamdaman ang bigat ng katotohanan sa mga simpleng pangungusap na iyon. Sa labas ng presinto, nagsimula ng magtipon ang isang maliit na grupo ng mga tao. Mga taong nakakita ng video sa social media, mga human rights activists, at mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlets. Inihahanda na ang mga TV cameras. May mga placards na ring lumilitaw. Ang pressure mula sa publiko ay lumalaki bawat minuto. Sa loob ng silid, humarap ang general sa dalawang pulis. Kayo ay suspendido, epektibo sa sandaling ito. Magkakaroon ng kumpletong investigasyon at depende sa resulta, haharap kayo sa administrative process at posibleng criminal case para sa abuso sa kapangyarihan. Namutla si Cabo Rodrigo. Naramdaman ni Sargento Mario na tila nanghihina ang kanyang mga binti. Ang realidad ay nagsimulang gumuho sa kanila na tila isang mabigat na pasanin. Ang kanilang mga karera, ang kanilang mga reputasyon, ang kanilang mga buhay. Lahat ay nanganganib dahil sa ilang minuto ng kayabangan at diskriminasyon. Dahan-dahang tumayo si Nanay Elena, inayos ang kanyang jacket at inilagay ang bag sa kanyang balikat. Tiningnan niya ang dalawang pulis na humamak sa kanya at sa isang sandali nakaramdam siya ng tila awa. Hindi dahil hindi nila deserve ang parusa, kundi dahil nakikita niya sa kanila ang refleksyon ng isang mas malaking sistema, isang nakaugat na kultura ng paghusga sa tao base sa hitsura at ang pagkalito sa autoridad bilang kapangyarihan upang manghamak. General, gusto ko na pong umuwi. Siyempre po, Nanay Elena, ako na po mismo ang maghatid sa inyo. Sabay silang lumabas ng silid. Bumaba sila ng hagdan ng tahimik. Nang makarating sila sa reception, lahat ng mga pulis na naroon ay automatikong tumayo bilang tanda ng respeto. Ngunit huli na ito, nilampasan sila ni Nanay Elena nang walang sinasabi, pinapanatili ang kanyang marangal na tindig na hindi niya kailanman nawala kahit noong siya ay nakaposas. Sa paglabas niya ng presinto, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at mga sigaw ng suporta mula sa maliit na grupo na nakatipon na roon. Hustisya para kay Nanay Elena, hinding-hindi na muli, respeto sa mga matatanda, ang mga boses ay naghahalo sa isang koro ng kolektibong galit. Naroon si Bruno Santiago, hawak ang kanyang kamera. Nang makita niyang lumabas si Nanay Elena kasama ang general, alam niyang mayroon na
Siyang isa pang mahalagang bahagi ng kwento. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng video, inakay ni General Torres si Nanay Elena patungo sa isang opisyal na sasakyan. Binuksan niya ang pinto sa likod para sa kanya ng may kabaitan, naghintay hanggang sa makaupo ito at pumasok siya sa tabi ng driver. Habang lumalayo ang sasakyan sa presinto, humarap siya sa matanda. Nanay Elena, nakilala ko po ang anak niyo sa maraming pagkakataon. Si Eduardo ay isang pambihirang tao. Ang kanyang trabaho ay nagligtas ng napakaraming buhay. Ang teknolohiyang ibinigay niya ay nagbigay daan sa amin upang magsagawa ng mga operasyon na imposible. Kung wala iyon, ang pasasalamat ko sa kanya ay napakalaki. At ang malaman na ang kanyang ina ay dumanas ng ganito sa kamay ng aking mga tauhan ay isang bagay na dadalhin ko ng may matinding sakit. Tiningnan siya ng matanda ng may pag-unawa. General, pakiusap po, hindi na kailangang malaman ito ng aking anak, marami na siyang iniisip. Sa lahat po ng respeto, Nanay Elena, ngunit sa tingin ko po ay alam na ng buong mundo. Ang video ay nasa lahat na ng social media, maging ang mga balita ay ibinabalita na ito. Bumuntong hininga si Nanay Elena. Alam niyang magagalit si Eduardo. Hindi para sa kanya, kundi para sa kawalan ng katarungan. Namana ng kanyang anak sa kanyang ama ang matalas na pakiramdam para sa katarungan, ang kawalan ng kakayahang tanggapin ang mali ng hindi lumalaban. At alam niya na, kapag nalaman nito, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa mga kalsada ng lungsod ng Quezon patungo sa Loyola Heights. Ang araw ay mataas na sa langit, tumatanglaw sa lungsod na nagpapatuloy sa kanyang normal na ritmo, walang alam sa dramang naganap nitong mga huling oras. Nakatingin si Nanay Elena sa bintana, pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, namumuhay sa kanilang mga buhay. Bawat isa ay may dalang sariling kwento, sariling pasanin. Nang makarating sila sa kanyang bahay, isang magandang tahanan na may maayos na hardin, bumaba ang general at binuksan ang pinto para sa kanya. Lumabas si Nanay Elena sa sasakyan nang may kaparehong dangal gaya ng dati. Salamat po, General. Wala po kayong dapat ipagpasalamat, Nanay. Ako po ang muling humihingi ng paumanhin. Tumango siya at naglakad patungo sa gate. Nanatili roon ang general, pinagmamasdan siyang pumasok sa bahay, dala ang bigat ng kahihiyang idinulot ng umagang iyon sa kanyang institusyon. Sa loob ng bahay hinubad, ni Nanay Elena ang kanyang sombrero, inilagay ang bag sa sofa at nagpunta sa kusina. Naghanda siya ng bagong kape sa pagkakataong ito sa kapayapaan ng walang istorbo, ngunit habang iniinom ang mainit at mapait na likido, alam niyang malayo pa ito sa pagtatapos. Si Eduardo Ramos ay nasa isang meeting nang ang kanyang cellphone ay nagsimulang mag-vibrate ng paulit-ulit. Sumulyap siya sa screen, nakita ang maraming notifications na sabay-sabay na lumilitaw at kumunot ang kanyang noo. Sa edad na 45, si Eduardo ay isang lalaking may kapansin-pansing presensya. Matangkad, malapad ang balikat, may maitim na buhok na may ilang puting hibla sa gilid at may matatalas na kayumangging mata na namana niya sa kanyang ina. Nakasuot siya ng isang maayos na asul na Amerika at pinamumunuan ng meeting room na iyon ng may natural na autoridad na ipinapatupad niya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang meeting ay nagaganap sa ika-12 palapag ng corporate building ng Ramos Tech Solutions, ang kumpanyang itinatag niya 15 taon na ang nakararaan. Sa paligid ng mesang salamin, 5 executives ang nagpipresenta ng quarterly reports, growth projections at expansion proposals. Nakikinig si Eduardo ng mabuti, nagtatanong ng mga mahahalagang punto at nagsusulat ng mga obserbasyon, ngunit ang vibration ng kanyang cellphone ay hindi tumitigil. Pasensya na po, sabi niya habang kinukuha ang cellphone, binuksan niya ang screen at nakita ang dos-dosenang mensahe sa WhatsApp, mga missed calls, mga notifications mula sa Twitter, mga urhenteng email. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, may mali, isang malaking mali. Binuksan niya ang messaging app at nakita ang isang serye ng mga mensahe mula sa mga kaibigan, kasamahan at maging mga kliyente. Eduardo, nakita mo ba ang nangyari sa nanay mo? Pare, nasa lahat na ito ng balita. Nakikita mo ba? Grabe, hindi deserve ni Nanay Elena iyan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang dugo. Binuksan niya ang Twitter gamit ang kanyang mga kamay na nagsisimula ng manginig. Ang timeline ay puno ng balita. Ang video ay nasa lahat ng dako. Pinindot niya ito at pinanood. Nakita niya ang kanyang ina, mag-isa sa simpleng kapehang iyon na kinakausap ng agresibo. Nakita niya ang pulis na sumisigaw sa kanya. Nakita niya ang kahihiyan sa harap ng publiko. Nakita niya ang mga posas na inilalagay sa kanyang maliliit na pulso. Naramdaman ni Eduardo ang isang bugso ng galit na napakatindi,
Kaya kailangan niyang humawak sa mesa upang hindi mawala ang kontrol sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay naging kamao. Ang kanyang panga ay naggitngit. Ang kanyang mga mata ay naging pula, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa purong galit. Tapos na ang meeting na ito, lumabas na kayong lahat. Pero sir, meron pa po tayong... Sabi ko tapos na ang meeting. Ang kanyang boses ay sumabog sa buong silid. Ang mga executives ay nagmamadaling tumayo, kinuha ang kanilang mga laptops at folders at lumabas ng tahimik. Sumara ang pinto, iniwan si Eduardo na mag-isa. Muli niyang pinanood ang video. At muli pa, ang bawat panunood ay nagpapakulo ng lalong matinding galit sa loob niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang ina. 3 beses itong tumunog, walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. Wala pa rin. Ang takot ay nagsimulang humalo sa galit. Nasaan siya? Maayos lang ba siya? Nasaktan ba siya? Tinawagan niya ang landline sa bahay nito. Tumunog ito ng ilang beses hanggang sa wakas ay may sumagot. Hello? Nay! Nay, maayos lang po ba kayo? Anong nangyari? Eduardo, anak ko, maayos lang ako, napagod lang ako. Anong napagod lang? Nakita ko ang video, nakita ko ang lahat. Pinusasan ka ng mga... Walang hiya na yon. Tinrato ka nilang parang kriminal. Eduardo, pakiusap, huwag kang magalit ng ganyan. Tapos na yon. Narito na ako sa bahay. Maayos lang ako. Hindi pa tapos yon. Hindi ito pwedeng palampasin lang. Idemanda ko ang mga pulis na yon. Idemanda ko ang buong presinto. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran nila ang bawat segundo ng kahihiyang idinulot nila sa iyo. Anak ko, makinig ka. Alam kong galit ka. Naiintindihan ko. Pero ang paghihiganti ay walang malulutas. Hindi ito paghihiganti, Nay. Ito ay hustisya. Sa kabilang linya, bumuntong hininga si Nanay Elena. Kilala niya ang kanyang anak ng lubos. Alam niya na kapag may napagpasyahan si Eduardo, wala sa mundo ang makakapagpabago ng isip nito. Namana nito ang matinding determinasyon mula sa kanyang ama, ang kawalan ng kakayahang tanggapin, ang kawalan ng katarungan ng hindi lumalaban. Eduardo, mangako ka na hindi ka gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Pangako po na gagawin ko ang lahat ayon sa batas, pero gagawin ko ito, Nay. Hindi ito maaaring manatiling walang parusa. Ibinaba niya ang telepono, humihinga ng mabigat. Lumakad siya patungo sa bintana ng opisina at tumingin sa lungsod sa ibaba. Ang lungsod ng Quezon ay nakalatag sa harap niya, abala at puno ng buhay. Sa isang lugar doon, may mga pulis na nag-aakalang maaari silang manghamak ng mga inosenteng tao ng walang kahihinatnan. Akala nila ang autoridad ay nangangahulugan ng walang hanggang kapangyarihan. Malapit na nilang malaman na sila ay nagkakamali. Kinuha muli ni Eduardo ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na abogado, si Attorney Enrique Morales, isa sa pinakarespetadong criminal lawyers sa bansa. Enrique, kailangan kita sa opisina ko ngayon din. Eduardo, nasa hearing ako. Pwede bang maghintay hanggang... Hindi pwedeng maghintay. Tungkol ito sa nanay ko. Nakita mo ba ang video? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nakita ko. Kalahati na ng bansa ang nakakita. Ika-cancel ko ang hearing. Darating ako riyan sa loob ng 20 minuto. Habang naghihintay, nagsimulang tumawag si Eduardo. Una ay sa kalihim ng seguridad ng bansa na may direkta siyang ugnayan dahil sa mga business partnerships. Pagkatapos ay sa mga investigative journalist na kakilala niya. Susunod ay sa mga human rights organizations. Bumubuo siya ng isang estratehiya, nagpapakilos ng mga resources, naghahanda ng daan para sa isang sagot na imposible nang balewalain. 23 minuto ang lumipas, pumasok si Atty. Enrique Morales sa opisina. Siya ay 60 taong gulang, may puting-puting buhok, salaming may gintong frame at isang malinis na reputasyon na binuo sa loob ng 3 dekada ng karera. May dala siyang leather folder at isang seryosong mukha. Eduardo, napanood ko na ang buong video. Ito ay malinaw na abuso sa kapangyarihan. Mayroon tayong matibay na kaso. Gusto ko ng higit pa sa matibay na kaso, Enrique. Gusto ko silang pagbayarin. Lahat sila. Ang mga pulis, ang mga superior na nagpahintulot sa kulturang ito, ang sistemang nag-aakalang maaari nilang husgahan ang mga tao base sa hitsura. Dahan-dahan lang tayo. Una, kailangan nating pakinggan ang bersyon ng nanay mo. Pagkatapos, tipunin ang lahat ng ebidensya. Ang video ay isa ng malakas na ebidensya pero kailangan natin ng higit pa. Mga saksi, dokumentasyon mula sa presinto, record ng mga pulis na iyon. Gusto ko ng criminal action laban sa kanila. Gusto ko silang matanggal sa pwesto. Gusto ko nilang maintindihan na hindi nila pwedeng gawin ito sa kahit kanino, kailanman. Tumango si Enrique.
nagsusulat sa kanyang notebook, idedemanda natin sila ng abuso sa kapangyarihan, illegal detention at moral damages. Maaari itong magresulta sa pagkakakulong para sa mga sangkot at malaking danyos para sa nanay mo. Ayaw ng nanay ko ng pera, nilinaw niya iyon. Gusto niya na magsilbi itong halimbawa. Kung ganoon, magpapanukala tayo ng ibang bagay. Sa halip na pera, maaari nating hilingin na ang kasong ito ay gamiting basehan para sa reforma sa mga police protocols. Mandatory training tungkol sa magalang na pagsisiyasat, mga kurso tungkol sa unconscious bias at mas mahigpit na superbisyon. Pinag-isipan ito ni Eduardo. May punto ito, mas tugma ito sa gusto ng kanyang ina. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tunay na pagbabago. Gawin mo yan pero gusto ko ring managot ang mga pulis. Sa personal na antas, mananagot sila, sinisiguro ko. Habang nag-uusap ang dalawa, ang ingay ng kaso ay patuloy na lumalaki. Ang video ay mayroon ng mahigit 2 milyong views. Ang mga TV programs ay nagsisimula na ring magkomento. Ang mga politiko ay naglalabas na ng pahayag, ang mga social movements ay nag-oorganisa na ng mga protesta. Ang hashtag na Yahan Hustisya para kay Nanay Elena ay trending topic sa buong bansa. Sa presinto ng sentro, ang kapaligiran ay tila isang burol. Ang mga pulis ay naglalakad sa mga koridor ng tahimik, iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Si Sargento Mario at Cabo Rodrigo ay nasa isang hiwalay na kwarto, naghihintay para sa simula ng administrative process. Wala pa sa kanilang dalawa ang kumakain simula kaninang umaga. Wala pa sa kanilang dalawa ang lubos na makaproseso sa nangyari. Ang General Marcelo Torres ay nasa kanyang opisina, kausap sa telepono ang kalihim ng seguridad, sinusubukang kontrolin ang pinsala sa institusyon. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, nagiging malinaw na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Kalihim, naintindihan ko po ang lala ng sitwasyon. Sinuspinde ko na po ang mga pulis na sangkot at nagsimula na po ng internal investigation. Pero kailangan ko po ng suporta mula sa inyo, higit pa ito sa simpleng disiplina. Sa kabilang linya, ang kalihim na si Roberto Angeles, isang bihasang politiko na 62 taong gulang na, ay sumasagot sa tensyadong boses. General, alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idinudulot nito? Ang media ay nakatutok sa atin. Ginagamit ito ng oposisyon bilang balalaban sa atin at ang pinakamalala, ang anak niya ay si Eduardo Ramos. Si Eduardo Ramos, kalahati ng mga kagamitan natin ay galing sa kumpanya niya. Alam ko po kung sino siya kalihim at alam ko pong magkakaroon ito ng malalaking kahihinatnan. Kahihinatnan, isa itong sakuna. Humanda ka dahil magkakaroon ng investigasyon ang Senado, investigasyon mula sa Ombudsman at kumpletong audit. At kung hindi tayo magpapakita ng ehemplong parusa, mawawala ang lahat ng kredibilidad natin. Naintindihan ko po, sir. At mayroon pa, nakatanggap ako ng tawag mula mismo kay Eduardo Ramos kaninang 1 oras. Galit na galit siya. Nagbanta siyang i-cancel ang lahat ng kontrata sa gobyerno kung hindi magkakaroon ng ganap na hustisya. Ipinikit ng general ang kanyang mga mata. Mas malala ito kaysa sa kanyang inaakala. Kung i-cancel ni Eduardo ang mga kontrata, ang pulisya ay mawawalan ng mga kritikal na sistema. Ang mga operasyon ay mapapahamak. Maaaring may mga buhay na mawala. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanggalin mo ang mga pulis na sangkot agad-agad. Hindi lang suspensyon kundi tanggal sa serbisyo. At maghanda ka ng kumpletong report para sa ombudsman. Maging transparent tayo ng husto. Ito na lang ang tanging paraan para mabawasan ang pinsala. Opo sir, ibinaba ng general ang telepono at sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang 3 dekadang karera ay sinusubok ng higit kailanman. At ang pinakamasakit na bahagi ay alam niyang ang mga pulis sa ilalim niya ay nagkamali. Isang malaking pagkakamali. Samantala sa bahay ni Nanay Elena, nakaupo siya sa balkonahe, umiinom ng tsaa at tumitingin sa hardin. Ang mga bulaklak na itinanim niya, taon na ang nakararaan, ay namumukadkad na. Ang araw ay maganda, may malamig na hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng puno. Tila ba isa itong karaniwang araw, pero hindi. Iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ang kahihiyan, ang paraan ng pagtrato sa kanya, ang mga tingin ng mga tao sa kapehan. Pero iniisip din niya ang lahat ng ibang tao na dumaranas ng mga katulad na sitwasyon araw-araw nang walang kumukuha ng video, nang walang nagmamalasakit. Gaano kadalas ito nangyayari ng tahimik, gaano karaming buhay ang namarkahan ng mga ganitong maliliit na karahasan ng institusyon. Bumukas ang gate. Pumasok si Eduardo ng mabilis, binagtas ang hardin ng malalaking hakbang at umakyat sa balkonahe.
Nang makita niya ang kanyang ina doon, tahimik na nakaupo, may isang bagay sa loob niya ang nadurog. Lumuhod siya sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit. Nay, sorry po. Sorry po at wala ako roon. Eduardo, anak ko, wala kang kasalanan. Pero dapat nandoon ako. Dapat na protektahan kita. Bahagya siyang lumayo upang tingnan ang mga mata nito. Hindi mo ako mapoprotektahan sa lahat ng bagay at hindi ko kailangan ng proteksyon. Ang kailangan ko ay matigil na ang ganitong mga bagay sa kahit kanino. Matitigil po ito, Nay. Pangako po matitigil ito. Ikinwento niya ang mga hakbang na kanyang ginagawa, ang demanda sa korte, ang mga pag-uusap sa mga autoridad. Nakikinig si Nanay Elena ng tahimik, nakikita ang matinding determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Si Joaquin ay magre-react din ng ganoon mismo. Eduardo, ayaw ko ng paghihigante. Gusto ko ng pagbabago. Alam ko po, Nay. At yun mismo ang makukuha natin. Pero para magkaroon ng tunay na pagbabago, kailangang may tunay na kahihinatnan. Kung hindi, walang magbabago. Tumango siya. Alam niyang tama ang anak, ang mga kahihinatnan ay kailangan, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa katarungan. Para sa lahat ng ibang tao na walang boses, nang gabing iyon ang kwento ay naging headline sa lahat ng pangunahing pahayagan. Ang mga balita sa telebisyon ay nagsimula sa kasong ito. Ang mga eksperto ay nagdedebate tungkol sa abuso, sa kapangyarihan, diskriminasyon sa institusyon at ang pangangailangan para sa reforma sa pulisya. Ang lipunan ay nagigising sa isang realidad na marami ang mas gustong balewalain. Sa bahay ni Eduardo, nagtatrabaho siya hanggang hating gabi, sumasagot sa mga email, nag-oorganisa ng mga estratehiya, nagpaplano ng mga susunod na hakbang. Ang kanyang asawa na si Julia ay pumasok sa opisina na may dalang tasa ng kape. Kailangan mong magpahinga, mahal. Hindi ko kaya sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mga poses na iyon sa mga pulso ng nanay ko. Naupo si Julia sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Maayos lang siya, malakas siya, mas malakas siya kaysa sa ating lahat. Alam ko, pero hindi nito nababawasan ang galit na nararamdaman ko. Gamitin mo ang galit na iyan para sa isang produktibong bagay. Ginagawa mo na yan ngayon, pero huwag mong hayaang ubusin ka nito. Tumingin si Eduardo sa kanyang asawa. Si Julia ay palaging may kakayahang magbigay ng linaw sa mga maliligalig na sandali. Huminga siya ng malalim. Tama ka, matutulog na ako. Bukas, marami pa tayong gagawin. Nagpunta sila sa kwarto pero natagalan bago nakatulog si Eduardo. Ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Nagpaplano, naghahanap ng mga paraan upang masiguro na ang nangyari ay magre-resulta sa tunay na pagbabago. Kinabukasan, inanunsyo ng ombudsman na magbubukas sila ng opisyal na investigasyon sa kaso. Ang Integrated Bar of the Philippines ay naglabas din ng pahayag. Ang pressure sa institusyon ng pulisya ay napakalaki. Si Sargento Mario at Cabo Rodrigo ay formal nang kinasuhan ng abuso sa kapangyarihan. Ang kanilang mga karera ay wasak na. Ang kanilang mga pamilya ay humaharap sa kahihiyan sa lipunan. Pero higit pa roon, nagsisimula na nilang maintindihan sa totoo lang ang kanilang ginawa. Sa loob ng isang detention cell, naupo si Sargento Mario sa malamig na sahig at hinayaan ang mga luha na dumaloy. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang sarili niya ng totoo nang walang maskara ng autoridad at kapangyarihan. At hindi niya nagustuhan ang nakita niya. 3 linggo na ang lumipas mula noong umagang iyon sa kapehan ni Mang Anton. Ang kaso ni Nanay Elena ay naging isang mahalagang punto sa diskusyon tungkol sa abuso sa kapangyarihan sa Pilipinas. Ang nagsimula bilang isang viral video ay naging isang pambansang kilusan para sa reforma sa sistema ng seguridad. Si Eduardo Ramos ay nasa isang meeting room sa Hall of Justice, kasama ang mga abogado, mga kinatawan mula sa ombudsman, at mga miyembro ng human rights organizations. Ang mesa ay puno ng mga dokumento, reports, at proposals. Nitong mga huling araw, inilaan niya ang kanyang buong oras upang gawing aksyon ang galit ng publiko. Pinamunuan ni Attorney Enrique Morales ang meeting ng may husay. Mga Ginoo, mayroon tayong isang mahalagang kaso rito na maaaring magsilbing halimbawa para sa mga estruktural na pagbabago. Ang video ay isang hindi matatawarang ebidensya. Mayroon din tayong mga testimonya mula sa mga saksi, psychological analysis ng biktima na nagpapatunay ng emosyonal na trauma at ang pinakamahalaga, nakakuha tayo ng access sa mga internal records ng presinto na nagpapakita ng isang pattern ng mga katulad na pagsisiyasat sa huling 5 taon. Ang isa sa mga kinatawan mula sa ombudsman, si Dr. Patricia Lemos,
Isang babaeng may seryosong mukha ay naglipat ng mga pahina ng dokumento. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala natin, ang mga datos ay nagpapakita na 63% ng mga pagsisiyasat na itinuring na sobra-sobra ay nakatuon sa mga taong nasa mahinang kalagayan sa lipunan. Mga matatanda, mga taong nakatira sa lansangan at mga manggagawa. Mayroong malinaw na pattern ng diskriminasyon base sa hitsura. Napahigpit ang kamao ni Eduardo. Ang bawat numero, ang bawat istatistika ay kumakatawan sa isang taong hinamak, isang dangal na sinugatan. Ang kanyang ina ay hindi ang una. Pero kung sa kanya lang, ito na ang huli. Ano ang maaari nating gawin ng konkreto upang baguhin ito? Sumagot si Ate Jimeo Enrique. Nagpapanukala tayo ng isang judicial agreement. Ang mga pulis na sangkot ay permanenteng tatanggalin sa serbisyo at sasagot sa mga criminal charges para sa abuso sa kapangyarihan. Bukod pa rito, ang institusyon ng pulisya ay mangangakong ipatupad ang isang malawak na programa ng re-education at reforma. Umiling si Eduardo. Hindi sapat iyon, ang pagtanggal sa 2 pulis ay hindi magbabago sa kulturang nagpahintulot nito. Kailangan natin ng mas malaki. Sumang-ayon si Dr. Patricia. Eksakto, kaya nagpapanukala tayo ng paglikha ng isang pilot program na tatawaging Protokolo Elena. Ito ay magiging isang hanay ng mga mandatory guidelines para sa lahat ng police encounters sa bansa na may focus sa respeto, dangal at tunay na presumpyon ng inosente, hindi lang sa teorya. Humarap si Eduardo ng may interes. Ipagpatuloy nyo, kasama sa programa ang mandatory quarterly training tungkol sa unconscious bias, non-violent encounter techniques, magalang na komunikasyon at mga legal na kahihinatnan para sa diskriminasyon. Bukod pa rito, ang bawat police encounter ay dapat i-record gamit ang mga body cameras ng walang exception. Ang mga recordings ay magiging available para sa public audit. Magkakaroon ng pagtutol, komento ng isa sa mga abogado, siguradong magkakaroon, sagot ni Eduardo. Pero wala akong pakialam, kailangang mangyari ito. Habang nagpapatuloy ang meeting, sa kabilang panig ng lungsod, sa kapehan ni Mang Anton, may nagbabago rin. Ang kapehan na dati ay isa lamang karaniwang tambayan ay naging isang simbolo. Ang mga tao ay nagmumula pa sa iba't ibang dako ng lungsod upang makita ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Ang may-ari na si Mang Anton na nagpapatakbo ng kapehan sa loob ng mahigit 2 dekada ay halos hindi makapaniwala sa pagbabago. Naglagay siya ng isang maliit at simpleng plaka malapit sa mesa kung saan naroon si Nanay Elena noong araw na iyon. Ang mga salita ay simple pero makapangyarihan. Ang dangal ay hindi hinuhusgahan sa hitsura. Ang respeto ay karapatan ng lahat. Nang hapong iyon, nagpasya si Nanay Elena na bumalik sa kapehan. Hindi dahil kailangan niyang patunayan ang anuman, kundi dahil tumatanggi siyang hayaan ang karanasang iyon na nakawin sa kanya ang isa sa mga kakaunting simpleng kasiyahan na mayroon pa siya. Inalok siya ni Eduardo na samahan, ngunit magalang siyang tumanggi. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Nang pumasok siya sa kapehan, ni Mang Anton suot ang kaparehong simpleng bestida at ang kaparehong sombrerong buri, ang buong paligid ay huminto. Ang lahat ng usapan ay natigil. Ang lahat ng tao ay lumingon. Sa isang sandali, ang katahimikan ay nabuo. Pagkatapos isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Isa pa ang sumali at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, ang buong kapehan ay nakatayo na at pumapalakpak. Naramdaman ni Nanay Elena ang pag-ilap ng luha sa kanyang mga mata, pero pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. Tumango siya bilang pasasalamat at lumakad patungo sa kaparehong mesa kung saan nagsimula ang lahat. Naupo siya ng maingat, inilagay ang bag sa tabi, si Mang Anton mismo ang lumapit upang kunin ang kanyang order. Nanay Elena, isang karangalan po na makabalik kayo rito. Libre na po ang inyong kape, palagi na po. Napakabait mo, Mang Anton, pero mas gusto ko pong magbayad. Gusto ko pong maging eksakto ang lahat gaya ng dati. Ngumiti ang matanda na uunawaan ang ibig sabihin. Dinala nito ang kape na may gatas at ang ensaymada. Sa pagkakataong ito, nainom niya ang kanyang kape sa kapayapaan, ninanamnam ang bawat lagok, pinagmamasdan ang mga tao at nararamdamang muli siyang bahagi ng mundo. Sa isang malapit
Na mesa, si Bruno Santiago, ang mamamahayag na kumuha ng orihinal na video, ay nagmamasid sa eksena. Hindi siya naroon ng hindi sinasadya. Nitong mga huling linggo, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-iimbestiga ng mga katulad na kaso, ginagawang serye ng mga report ang episodyong iyon tungkol sa abuso sa kapangyarihan. Ang kanyang trabaho ay nagbubukas ng mga mahahalagang debate, nagbibigay ng puwang para sa mga usapan na dati ay itinatago lang. Lumapit siya kay Nanay Elena ng may respeto. Nanay Elena, ako po si Bruno Santiago. Ako po ang kumuha ng video noong araw na yon. Tiningnan siya ng matanda gamit ang kanyang maamong mga mata. Alam ko kung sino ka. Nabasa ko ang iyong mga report. Mahalaga ang mga iyon. Salamat po. Gusto ko lang pong humingi ng paumanhin kung ang pagkakalantad ng video ay nagdulot sa inyo ng anumang abala. Hindi naman. Ginawa mo ang tama. Minsan ang katotohanan ay kailangang makita upang mapaniwalaan. Ngumiti si Bruno, nakaramdam ng ginhawa. Maaari ko po ba kayong tanungin? Bakit po kayo nagpasyang bumalik dito? Dahil hindi ko maaaring hayaan ang ilang minutong kahihiyan na yon na nakawin sa akin ang isang bagay na mahal ko. Ang kapehang ito ay bahagi ng aking routine, ng aking buhay. Kung hihinto ako sa pagpunta rito, parang binibigyan ko sila ng kapangyarihan na hindi naman nila deserve. Ang sagot ay simple pero malalim. Kumuha si Bruno ng mental notes, alam niyang ang mga salitang iyon ay karapat-dapat na ibahagi. Samantala, sa isang therapy room sa lungsod ng Quezon, ang dating Sargento Mario Santos ay nakaupo sa isang hindi komportabling upuan sa harap ng isang psychologist na si Dr. Simone Cruz. Bahagi ito ng judicial agreement upang magkaroon ng anumang pagkakataon ng pagbabago. Kailangan niyang dumaan sa mandatory therapy, harapin ang kanyang mga diskriminasyon at intindihin ang ugat ng kanyang pag-uugali. Sargento Mario, sabihin mo sa akin ang tungkol sa araw na iyon. Bumuntong hininga siya ng mabigat. Paulit-ulit na niyang naikwento ang kwentong iyon nitong mga huling linggo na ang mga salita ay tila automatiko na. Nakakita ako ng isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Hinusgahan ko siya na tila wala siya sa tamang lugar. Kumilos ako base sa paghuhusgang iyon. At bakit mo naisip na wala siya sa tamang lugar? Dahil tila hindi siya kabilang sa kapaligirang iyon. Ano ang ibig sabihin ng kabilang? Ang tanong ay nag-iwan sa kanya ng walang sagot. Sa unang pagkakataon, huminto siya upang pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sino ang nagpapasya kung sino ang kabilang sa isang lugar? Base sa ano? Damit, hitsura, antas sa lipunan. Hindi ko po alam, pag-amin niya at sa unang pagkakataon ay may katapatan sa kanyang boses. Iyan ang unang hakbang, Sargento. Ang kilalanin na hindi mo alam dahil walang sino man ang may karapatang magpasya niyan para sa ibang tao. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang maintindihan ang mga bagay na hindi niya kailanman kinuwestiyon. Ang mga unconscious biases na dala niya, ang mga automatikong pag-aakala, ang paraan kung paano siya sinanay na makita ang mundo na nahahati sa tayo at sila. Ito ay isang masakit na proseso, parang pagtuklap ng langib sa isang lumang sugat. Pero kailangan, si Cabo Rodrigo ay dumadaan din sa katulad na proseso. Dahil mas bata, mas nahihirapan siyang tanggapin ang responsibilidad. Sinusubukan pa rin niyang magdahilan, sisihin ang sistema at sabihing sumusunod lang siya sa utos, pero dahan-dahan sa pamamagitan ng mga therapy sessions at mga testimonya na kailangan niyang basahin mula sa ibang mga biktima ng police abuse, may nagsisimula na ring magbago sa loob niya. Samantala, ang protokolo Elena ay nagsisimula ng mabuo. Maraming buwan ng mga diskusyon, adjustments, pagtutol at pag-unlad ang lumipas. Ang mga mas matatandang pulis ay tumututol, sinasabing ang mga bagong tuntunin ay magpapahirap sa trabaho. Pero ang bagong henerasyon ng mga opisyal ay nakikita rito ang isang pagkakataon upang muling buuin ang relasyon sa pagitan ng pulisya at ng lipunan. Ang General Marcelo Torres ay naging isa sa pinakamalakas na tagapagtanggol ng programa. Alam niyang ang sarili niyang karera ay nabahiran nang nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero marahil, maaari niyang gamitin ang natitirang oras niya upang masiguro na ang mga tunay na pagbabago ay mangyayari. Sa isang press conference sa City Hall, ang kalihim ng seguridad na si Roberto Angeles ay formal na inanunsyo ang pagpapatupad ng protokolo Elena.
Simula sa araw na ito, lahat ng police unit sa bansa ay sasailalim sa mga bagong alituntunin ng pagsisiyasat. Ang mga body cameras ay magiging mandatory. Ang mga trainings ay magaganap quarterly. At ang pinakamahalaga, lilikha tayo ng isang independent channel para sa mga ulat ng abuso na pamamahalaan ng mga civil society organizations, hindi ng mismong pulisya. Naroon si Eduardo sa mga manonood, katabi ang kanyang ina. Nang mabanggit ang pangalan nito, ilang mga kamera ang tumuon sa kanila. Nanatili si Nanay Elena sa kanyang karaniwang tahimik na tindig, ngunit nakikita ni Eduardo ang lihim na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hindi personal na pagmamalaki, kundi pagmamalaki na makitang may mabuting bagay na isinisilang mula sa isang masakit na karanasan. Pagkatapos ng conference, ilang reporters ang lumapit kay Eduardo. Ginoong Ramos, ano po ang nararamdaman nyo ngayong nakikita nyo ang mga pagbabagong ito? Nararamdaman ko pong ito ay simula pa lamang. Ang isang protocol ay hindi nagbabago ng kultura sa loob ng isang gabi. Pero ito ay isang mahalagang hakbang at mananatili kaming mapagbantay upang masiguro na ito ay maipapatupad ng totoo, hindi lang sa papel. Naglabas na po ba ng pahayag ang inyong ina tungkol sa kasunduan? Ang nanay ko ay hindi kailanman nagnais ng atensyon. Ang gusto niya ay pagbabago at ang pagbabago ay nangyayari na. Sapat na iyon para sa kanya. Nang gabing iyon, sa bahay ni Nanay Elena, nagtipon ang buong pamilya. Si Eduardo, ang kanyang asawang si Julia, ang kanilang dalawang anak na teenagers at si Nanay Elena mismo. Ang hapagkainan ay puno ng pagkaing niluto mismo ng matanda. Ipinilit niyang magluto, sinasabing kailangan niya ng normalidad, ng routine, ng mga bagay na bumubuo sa kung sino siya. Habang naghahapunan, ang panganay na apo na si Miguel na 15 taong gulang ay nagtanong, "Lola, hindi po ba kayo nagalit sa mga pulis na iyon?" Dahan-dahang ngumuya si Nanay Elena bago sumagot. "Nagalit ako, apo ko, galit na galit, pero ang galit ay parang lason. Kung itatago mo ito ng matagal, sisirain ka nito sa loob, kaya nagpasya akong gawin ang galit na iyon na isang produktibong bagay." "Pero sinaktan po kayo nila?" Giit ng bunsong apo na si Laura na 12 taong gulang. "Oo, sinaktan nila ako. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit? Kung hahayaan ko ang nangyaring iyon na gawin akong isang taong mapait at puno ng puot, o kung wala akong gagawin upang maiwasan na mangyari ito sa ibang tao." Tiningnan ni Eduardo ang kanyang ina ng may panibagong paghanga. Siya ang pinakamalakas na taong kilala niya. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa lakas ng karakter, sa kakayahang dumaan sa mga bagyo at lumabas sa kabilang dako na buo pa rin, maawain pa rin at tao pa rin. "Nay, salamat po." "Para saan, anak?" "Sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging malakas." Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. "Natutunan mo yan sa iyong ama. Ganun siya, matigas kung kailangan pero hindi kailanman malupit. Makatarungan pero maawain." Nagpatuloy ang usapan hanggang gabi, magaan at komportable, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang lahat doon ay nakahinga ng maluwag, alam na may nagbabago, dahan-dahan pero nagbabago. 2 buwan ang lumipas, ang unang grupo ng mga pulis ay nakatapos na ng training sa Protokolo Elena. Ang graduation ay ginanap sa auditorium ng Police Academy. Inanyayahan si Nanay Elena na magsalita. Nag-atubili siya ng ilang araw pero nakumbinsi siya ni Eduardo na ang kanyang boses ay mahalaga. Nang umakyat siya sa entablado sa harap ng 300 pulis na naka-uniforme, naramdaman niya ang bigat ng mga tingin. Ang ilan ay may respeto, ang ilan ay may pag-uusisa, at ang ilan marahil ay may sama ng loob. Pero huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. "Mga ginoo at ginang na pulis, narito po ako ngayon hindi upang husgahan kayo, kundi upang ibahagi ang isang karanasan. Noong araw na iyon sa kapihan, hindi po ako tinratong mamamayan. Tinrato po akong suspek, hindi dahil may ginawa akong masama, kundi dahil may nagpasya base sa aking hitsura na hindi ako karapat-dapat sa respeto." Ang auditorium ay tahimik na tahimik. Alam ko pong mahirap ang trabaho nyo, alam ko pong humaharap kayo sa mga panganib na karamihan sa amin ay hindi kailanman haharapin. Pero hindi po iyon sapat na dahilan upang husgahan ang mga tao bago sila makilala. Hindi po sapat na dahilan upang manghamak. Hindi po sapat na dahilan upang kalimutan na ang bawat taong sinisiyasat nyo ay isang tao. Siya ay anak ng isang tao, ama ng isang tao, may kwento at may dangal. Ang ilang mga pulis ay napayuko, hindi komportable. Ang iba naman ay nanatiling nakatingin sa kanya. "Ang hinihiling ko po sa inyo ay hindi pagiging perpekto. Ito ay kamalayan.
Ang huminto ng sandali bago kumilos at itanong, tinatrato ko ba ang taong ito gaya ng gusto kong itrato ang aking ina, ang aking anak, ang aking sarili? Kung ang sagot ay hindi, may mali po. Nang matapos siyang magsalita, nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan nagsimula ang mga palakpakan. Hindi lahat, pero marami. At sa mga palakpakang yon, may pagkilala, may pagtanggap, at may pangako na susubukang maging mas mabuti. Bumaba si Nanay Elena sa entablado at bumalik sa kanyang upuan sa tabi ni Eduardo. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng may pagmamalaki. Napakagaling mo, Nay. Nagsabi lang ako ng totoo, iyan naman ang palagi kong ginagawa. 6 na buwan na ang lumipas mula noong umagang iyon na nagpabago sa lahat. Dumating na ang taglamig sa Maynila na nagdadala ng mas preskong temperatura at isang langit na napakaasul na tila isang pinta. Ang mga puno sa Tomas Morato ay nagsisimula ng malagas ang mga dahon, lumilikha ng mga gintong kapet sa mga bangketa, at sa kapehan ni Mang Anton, ang buhay ay nagpapatuloy pero nagbago na. Pinapanatili ni Nanay Elena ang kanyang ritual tuwing Sabado. Bawat linggo, sa kaparehong oras, suot ang simpleng damit at ang kanyang sombrerong buri. Pumapasok siya sa kapehang iyon na naging higit pa sa isang lugar para magkape. Ito ay isang simbolo. Isang paalala na ang dangal ay hindi ipinagkakait at ang respeto ay hindi hinuhusgahan sa hitsura. Noong umagang iyon, gayunpaman, may kakaibang nangyayari. Si Mang Anton ay nag-organisa ng isang maliit na event. Hindi marangya, hindi nakakakuha ng sobrang atensyon. Isang sandali lamang ng simpleng selebrasyon para sa kung ano ang naging kahulugan ng lugar na iyon. Isang puwang kung saan lahat ay malugod na tinatanggap, anuman ang suot nila, saan man sila nanggaling o gaano man karami ang pera nila sa bulsa. Nang pumasok si Nanay Elena, nakita niyang ang kapehan ay simpleng pinalamutian. May ilang bulaklak sa mga mesa, isang homemade cake sa counter at mga pamilyar na mukha na naging bahagi na ng kanyang bagong routine. Naroon si Bruno Santiago na ngayon ay isa ng kaibigan na regular siyang binibisita para sa mga usapang higit pa sa pamamahayag. Ang mag-asawang matanda na nakasaksi sa lahat ay naroon din, pati na ang dalagang may kulot na buhok na umiyak noong araw na iyon. Nanay Elena, ang mga buwang ito ay nagturo sa amin ng marami. Simula ni Mang Anton, ang kapehang ito ay 23 taon na. Nakapagsilbi na ito ng libu-libong kape, nakatanggap ng libu-libong tao. Pero hindi kailanman naging ganito kalinaw ang layunin nito gaya ngayon. Ang maging isang lugar kung saan lahat ay pantay-pantay, kung saan ang respeto ang pinakamahalagang salapi. Ngumiti siya, naantig sa simpleng katapatan ng mga salitang iyon. Naupo siya sa kanyang karaniwang mesa at sa pagkakataong ito, ang kanyang kape ay may kasamang maliit na card. Binuksan niya ito at binasa ang mga salitang isinulat ng kamay ng 2 dosenang regular na customers. Mga mensahe ng pasasalamat, suporta at pagkilala. Bawat isa ay nagsasabi kung paano ang kanyang kwento ay humipo sa kanilang mga buhay, nagpagising ng kanilang kamalayan at nagpabago ng kanilang pananaw. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa Police Academy, isang mahalagang seremonya ang nagaganap. 450 pulis ang nagtatapos sa kumpletong programa ng Protokolo Elena. 6 na buwan ng masinsinang training, hindi lang tungkol sa encounter techniques, kundi tungkol sa empathy, humanap, at ang tunay na kahulugan ng paglilingkod at pagprotekta. Ang General Marcelo Torres ay umakyat sa entablado upang magbigay ng graduation speech. Sa edad na 60 taon, alam niyang ito ang isa sa kanyang mga huling mahalagang kontribusyon bago ang kanyang pagreretiro. At napakalaking kontribusyon nito. Mga ginoo at ginang na pulis, ngayong araw ay hindi lang kayo tumatanggap ng certificate. Kayo ay gumagawa ng isang pangako. Isang pangako na tatandaan na sa likod ng bawat encounter, mayroong isang tao na may kwento, may pamilya, at may dangal. Ang Protokolo Elena ay hindi lang isang hanay ng mga alituntunin. Ito ay isang pagbabago ng kaisipan. Ito ay ang pagpiling makita ang tao bago husgahan ang hitsura. Huminto siya, tumingin sa mga manonood. Alam ko pong ang ilan sa inyo ay tumututol pa rin. Akala nyo ang mga tuntuning ito ay nakakaabala sa trabaho. Pero sinasabi ko sa inyo, base sa 3 dekada ng aking karera, ang respeto ay hindi nakakaabala sa pagiging mahusay. Ang pagiging tao ay hindi nagpapahina sa seguridad. Sa katunayan, kapag ang mamamayan ay nagtitiwala sa pulisya, kapag nakikita nila tayo bilang kakampi at
hindi banta, ang ating trabaho ay nagiging mas madali, hindi mas mahirap. Ang mga palakpakan ay tunay. Hindi lahat ay pumalakpak ng may sigla, totoo iyon. Ang pagbabago ng kultura ay nangangailangan ng panahon at magkakaroon pa rin ng pagtutol sa loob ng maraming taon. Pero may isang bagay na gumagalaw sa tamang direksyon. Kasama sa mga nagtatapos ay isang batang pulis na 26 na taong gulang na nagngangalang Luisa de la Cruz. Pumasok siya sa academy matapos maging publiko ang kaso ni Nanay Elena. Para sa kanya, ang protokolo Elena ay hindi isang obligasyon. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang karerang ito. Gusto niyang maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Habang tinatanggap ang kanyang certificate, iniisip ni Luisa ang kanyang lola, isang matandang babae na 78 taong gulang na nagtrabaho sa buong buhay niya bilang kasambahay. Gaano kadalas hinamak ang kanyang lola dahil sa simpleng damit na suot nito? Gaano kadalas itong hinusgahan bago pa man ito makapagsalita? Lumaki si Luisa na nakikita iyon at ngayon ay may pagkakataon na siyang masiguro na ang ibang mga lola, ibang mga ina at ibang mga tao ay hindi na dumanas ng parehong bagay. Nang hapong iyon, may isang espesyal na bagay na nakatakdang mangyari. Si Eduardo Ramos ay nag-organisa ng isang pagkikita. Isang pagkikita na marami ang nag-aakalang imposible, marahil ay hindi pa nararapat. Pero ipinilit ni Nanay Elena. Sinasabi niyang hindi maaaring magkaroon ng tunay na pagbabago ng walang pagpapatawad at hindi maaaring magkaroon ng pagpapatawad ng walang tapat na pagharap. Sa meeting room ng Ramos Tech Solutions, 2 upuan ang nakaharap sa isa't isa. Unang dumating si Nanay Elena, kasama si Eduardo at ang psychologist na si Dr. Simone Cruz na siyang magpapadaloy ng pagkikita. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Ang dating Sargento Mario Santos ay dahan-dahang pumasok. Pumayat siya, may malalalim na eye bags at isang ekspresyong nagdadala ng bigat ng maraming buwan ng therapy, pagsusuri sa sarili at kahihiyan. Hindi na siya naka-uniforme, permanenteng na siyang natanggal sa serbisyo. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang assistant sa isang NGO na tumutulong sa mga taong nasa mahinang kalagayan sa lipunan. Bahagi ito ng kanyang rehabilitation process. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Nanay Elena, huminto siya. Sa isang sandali, tila ba gusto niyang tumakas. Pero nagbigay ng isang maamong senyas ang matanda, itinuturo ang upuan sa harap niya. Naupo siya, hindi kayang tumingin ng diretso sa kanya. Nagsimula si Dr. Simon. Narito tayo dahil naniniwala si Nanay Elena sa pagpapanumbalik, hindi lang sa parusa. Sargento Mario, handa po ang matanda na makinig sa inyo, pero kailangan niyo pong maging tapat, ganap na tapat. Huminga siya ng malalim at nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nanay Elena, 6 na buwan ko pong sinubukang intindihin kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Noong una, sinubukan ko pong magdahilan. Sinabi ko pong sumusunod lang ako sa protocol na may karanasan ako na alam ko kung paano tumukoy ng mga suspek. Pero lahat po iyon ay kasinungalingan. Ang totoo po ay hinusgahan ko kayo. Hinusgahan ko kayo dahil nakasuot kayo ng simpleng damit. Hinusgahan ko kayo dahil mag-isa kayo. Hinusgahan ko kayo dahil sa isang bahagi ng buhay ko, natutunan kong ihiwalay ang mga tao sa mga kategorya at inilagay ko kayo sa maling kategorya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha. Wala po akong excuse. Wala po akong hustisya sa ginawa ko. Naging malupit ako sa isang taong hindi deserve ang kalupitan. Kinunan ko kayo ng kalayaan, ng dangal, at tinrato ko kayong mas mababa sa tao. At ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ito ang unang pagkakataon. Gaano pa kayang ibang tao ang tinrato ko ng ganito? Sa paglipas ng mga taon, gaano karaming kahihiyan ang idinulot ng aking diskriminasyon na nakabalat kayo bilang autoridad. Nakikinig si Nanay Elena ng tahimik. Si Eduardo sa tabi niya ay nakakuyom ang mga kamao pero nire-respeto ang proseso. Hindi ko po inaasahan ang pagpapatawad yon. Hindi ko po ito deserve. Pero gusto ko pong malaman nyo na araw-araw akong gumigising dala ang bigat ng ginawa ko. At araw-araw sinusubukan kong maging mas mabuting tao kaysa sa lalaking humarap sa inyo sa kapihang iyon. Nagtatrabaho po ako sa mga taong dati ay huhusgahan ko lang at iiwasan ng tingin. Nakikinig ako sa mga kwento ng mga taong dumanas ng hirap sa kamay ng mga taong gaya ko at masakit po. Masakit dahil alam ko pong naging ganun din akong tao at ang tanging paraan upang mabuhay kasama ang katotohanan ito ay ang subukan sa anumang paraan na ayusin ang aking sinira.
Ang katahimikang sumunod ay mabigat. Tiningnan ni Nanay Elena ang wasak na lalaki sa kanyang harap. Nakikita niya ang katapatan. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi. Nakikita niya ang isang taong tumama sa ilalim at sinusubukang umakyat. Sargento Mario, simula niya sa mahinang boses, ang ginawa mo ay mali. Isang malaking mali. At nag-iwan ito ng mga marka na hindi madaling mawawala. Pero nakikita ko sa iyong mga mata ang isang bagay na hindi ko nakita noong araw na iyon. Nakikita ko ang pagiging tao. Nakikita ko ang pagkilala sa pagkakamali. At iyon ay isang simula na. Huminto siya ng sandali. Hindi ko masasabing ganap na kitang pinapatawad. Ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi lang isang pangyayari. Pero masasabi ko na nakikita ko ang iyong sakit at naniniwala ako na ang mga tao ay maaaring magbago. Naniniwala ako na sinusubukan mo at mahalaga iyon. Napahagulgol siya, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Pinagmamasdan ni Eduardo ang kabutihang loob ng kanyang ina. Kahit matapos ang lahat, nakakahanap pa rin siya ng awa. Itinaas ni Mario ang kanyang paningin, pula ang mga mata sa pag-iyak. Salamat po sa pagtanggap sa akin, salamat po sa pakikinig sa akin, at salamat po sa paniniwala na maaari akong maging mas mabuti. Nang lumabas siya ng silid, nanatiling nakaupo si Nanay Elena, humihinga ng malalim, lumapit si Eduardo. Nay, paano niyo po nagagawa? Paano ang alin, anak? Ang magkaroon ng ganyang lakas, ang ganyang kakayahan na magpatawad. Tiningnan siya ng matanda gamit ang kanyang matatalinong mata. Hindi ito lakas, Eduardo. Ito ay pagod. Pagod na akong magdala ng galit. Pagod na akong makita ang mundo na nahahati sa mabubuti at masasamang tao. Ang totoo ay lahat tayo ay may kakayahan para sa kabutihan at kasamaan. At ang tanging paraan upang masira ang siklong ito ay ang piliin araw-araw na makita ang pagiging tao sa bawat isa. Kahit sa mga taong nanakit sa atin. Nang gabing iyon, muling nagtipon ang buong pamilya sa bahay ni Nanay Elena. Naghanda si Julia ng isang espesyal na hapunan. Si Miguel at Laura ay gumawa ng mga placards na iginuhit ng kamay na nagdiriwang para sa kanilang lola. May mga tawa, may mga kwento, at mayroon ang komportabling pakiramdam ng tahanan. Habang nagdi-dessert, nagtanong si Miguel, Lola, kung maaari niyo pong ibalik ang oras at iwasan na mangyari ang lahat ng ito, ibabalik niyo po ba? Nag-isip si Nanay Elena ng mabuti bago sumagot. Isang mahirap na tanong yan, apo ko. Ang bahagi ng sarili ko na nakaramdam ng sakit, kahihiyan at takot ay gustong sana ay hindi na nangyari ang lahat ng iyon. Pero ang bahagi ng sarili ko na nakakakita ng mga pagbabagong dumating pagkatapos na nakakakita ng mga pulis na sinasanay ng iba, na nakakakita ng mga taong nag-uusap tungkol sa respeto at dangal, na nakakakita ng isang lalaking sinusubukang baguhin ang sarili, ang bahaging iyon ay nag-iisip na marahil lang ang lahat ay nangyari para sa isang dahilan. Sa tingin niyo po ba ay magbabago ng totoo ang mga bagay-bagay? Tanong ni Laura. Nagbago na ang mga ito, apo ko, hindi ganap, hindi perpekto, magkakaroon pa rin ng mga kawalan ng katarungan, magkakaroon pa rin ng diskriminasyon. Pero ngayon ay may kamalayan na, may usapan na, may mga taong sinusubukang maging mas mabuti. At malaking bagay na yon. Ilang linggo ang lumipas, inanyayahan si Nanay Elena na magsalita sa isang pambansang event tungkol sa reforma sa pulisya sa Maynila. Nagatubili siya gaya ng palaging pag-aalinlangan niya sa harap ng atensyon. Pero nakumbinsi siya ni Eduardo na ang kanyang boses ay may bigat, may kapangyarihan. Sa auditorium na puno ng mga autoridad mula sa buong bansa, umakyat siya sa entablado gamit ang kanyang simpleng bestida at ang kanyang sombrerong buri. Mga simbolo na ngayon ay may kahulugan na higit pa sa damit. Ang pangalan ko po ay Elena Maria Ramos. Ako ay isang ina, lola, biyuda at mamamayan. Hindi po ako isang activist, hindi politiko at hindi eksperto. Ako po ay isang tao lamang na dumanas ng kawalan ng katarungan at nagpasyang ang nangyaring iyon ay hindi dapat mawalan ng saysay. Ang auditorium ay tahimik na tahimik. Ang natutunan ko po sa mga buwang ito ay ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa galit kundi sa pagtitiyaga. Hindi ito nanggagaling sa paghihiganti kundi sa edukasyon. Hindi ito nanggagaling sa pagpaparusa sa mga nagkamali kundi sa pagtuturo ng tama. Ang protokolo, Elena, ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa ating lahat. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang lipunan kung saan walang sinuman ang huhusgahan base sa hitsura.
kung saan ang autoridad ay nangangahulugan ng proteksyon, hindi banta, kung saan ang bawat tao ay tinatrato ng may pangunahing dangal na deserve ng bawat nilalang. Ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw sa auditorium. Ang mga tao ay tumayo. At sa sandaling iyon, nalaman ni Nanay Elena na ang kanyang kwento, gaano man ito kasakit, ay nagtanim ng mga binhi na patuloy na lalago kahit wala na siya. Nang bumalik siya sa lungsod ng Quezon, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ang kapehan ni Mang Anton ay na-renovate na. Hindi sa marangyang paraan, kundi ng may pagmamahal. Mga bagong mesa, mga bagong upuan, pero pinapanatili ang simple at komportabling esensya na palagi nitong taglay. At sa pangunahing dingding, isang pangungusap ang nakaukit sa mga titik na simple pero permanente. Ang autoridad ay hindi hitsura, hindi rin sigaw. Ito ay karakter. Binasa ni Nanay Elena ang mga salitang iyon at ngumiti. Yun din ang mga salitang ipininta ilang buwan na ang nakararaan, pero ngayon ay nakaukit na sa magandang kahoy, permanente, isang walang hanggang paalala. Noong sumunod na Sabado, bumalik siya sa kapehan gaya ng palagi niyang ginagawa. Umorder siya ng kanyang kape na may gatas at ensaymada, naupo siya sa kanyang mesa. Pinagmasdan ang galaw ng paligid at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Hindi dahil ang lahat ay perpekto na, hindi dahil wala ng problema sa mundo, kundi dahil nagawa na niya ang kanyang bahagi. Ginawa niyang layunin ang kanyang sakit. Ginamit niya ang kanyang boses upang palakasin ang mga boses ng mga taong wala nito. Si Bruno Santiago na naging isang malapit na kaibigan ay naupo sa tabi niya. Nanay Elena, ano na po ang susunod? Uminom siya ng kape, nag-iisip. Susunod ay ipagpapatuloy ko ang pamumuhay. Ipagpapatuloy ko ang pagpunta rito tuwing Sabado. Ipagpapatuloy ko ang pagiging lola. Ipagpapatuloy ko ang pagiging ako. Ang mga malalaking pagbabago ay nagsimula na. Ngayon ay hayaan na nating maging matatag ang mga ito. Ang magbantay, ang ipaalala sa mga tao ang ating nakamit, pero nang hindi nakakalimutang mamuhay. Ngumiti ang binata. Napakapambihira niyo po. Hindi naman, isa lang akong babae na tumangging maging hindi kapansin-pansin. Ang mga buwan ay naging mga taon. Ang protokolo Elena ay pinagtibay na rin sa ibang mga lungsod. Naging pambansang sanggunian ito at pagkatapos naging internasyonal. Ang mga kwento ng pagbabago ay nagsimulang lumitaw. Mga pulis na ganap na binago ang paraan ng pagtatrabaho. Mga komunidad na nagsimulang magtiwala ng higit sa mga puwersa ng seguridad. Mga buhay na nailigtas mula sa mga hindi kinakailangang kahihiyan. Ang dating Sargento Mario ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa NGO. Hindi na siya muling nagsuot ng police uniform, pero nakahanap siya ng layunin sa pagtulong mismo sa mga taong dati ay hinuhusgahan niya. At bagamat hindi sila naging magkaibigan ni Nanay Elena, mayroon silang respeto sa isa't isa. Ang pagkilala na silang dalawa ay lumago dahil sa karanasang iyon. Pinalawak ni Eduardo ang mga programa ng kanyang kumpanya upang isama ang mga teknolohiya na nagtataguyod ng transparency at police accountability. Hindi lang pagbibigay ng kagamitan kundi pagtulong sa paglikha ng mga sistema na nagpoprotekta sa kapwa mamamayan at pulis mula sa mga abuso. At si Nanay Elena, nanatili siyang eksakto kung sino siya noon pa man. Isang simpleng matandang babae na mahal ang kanyang kape tuwing Sabado, ang kanyang mga apo at ang kanyang hardin. Pero ngayon ay may dala na siyang higit pa. Dala niya ang kaalaman na ang isang karaniwang tao ay maaari ngang makapagpabago ng mundo. Hindi mag-isa, hindi sa isang pagkakataon lang, kundi ng may katapangan, pagtitiyaga at ang pagtangging tanggapin ang kawalan ng katarungan bilang isang normal na bagay. Sa isang maaraw na Sabado, 5 taon matapos ang araw na iyon, ipinagdiriwang ni Nanay Elena ang kanyang ika-77 kaarawan. Ang kapehan ni Mang Anton ay nag-organisa ng isang maliit na selebrasyon. Hindi labis-labis, gaya ng palagi niyang hinihiling. Isang cake lang, ilang mga kaibigan at isang sandali ng pasasalamat. Nang hilingin nilang magbigay siya ng speech, tumanggi siya, pero pumayag siyang magbahagi ng ilang mga salita. Natutunan ko po na ang dangal ay hindi kailangang sumigaw upang mapakinggan. Natutunan ko po na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na katapangan.
Natutunan ko po na ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot, kundi ang pagpiling huwag hayaan ang sakit na magtakda kung sino tayo. At natutunan ko po na bawat isa sa atin, gaano man kasimple, gaano man kakaraniwan, ay may kapangyarihang magtanim ng mga binhi ng pagbabago. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang lahat ng mga mukhang iyon na naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Kaya ang hiling ko po, hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw, ay sana bawat isa sa inyo ay matandaan, ang inyong boses ay mahalaga, ang inyong dangal ay mahalaga, at huwag na huwag niyo pong hahayaan na iparamdam ng kahit sino na mas mababa kayo sa kung sino talaga kayo. Ang mga palakpakan ay pumuno sa maliit na kapehan. At sa sandaling iyon, alam ng lahat doon na nakasaksi sila ng isang pambihirang bagay. Hindi lamang isang kwento ng kawalan ng katarungan na naitama, kundi isang kwento ng tunay na pagbabago. Kung paano ang katapangan ng isang karaniwang babae ay nakapagpabago ng mga batas, kaisipan at mga buhay. Hinati ni Nanay Elena ang cake, ibinigay sa lahat at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mesa. Uminom siya ng isa pang lagok ng kape. Tumingin siya sa bintana, nakikita ang lungsod ng Quezon na nagpapatuloy sa kanyang walang hanggang ritmo. At ngumiti siya. Isang maliit na ngiti, tahimik pero puno ng kapayapaan dahil alam niyang nanalo siya. Hindi sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang mga kaaway, kundi sa pamamagitan ng pagbabago sa sistemang nagpahintulot ng pang-aapi. Hindi sa pamamagitan ng pagtatago ng pait, kundi sa pagtatanim ng pagbabago. Hindi sa pagiging pambihira, kundi sa pagiging tunay, malalim at ganap na tao. At minsan, ang pagiging tao ang pinakamakapangyarihang paraan upang baguhin ang mundo. Wakas ng kwento, mga minamahal naming tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni Nanay Elena ay malalim na humipo sa inyong mga puso. Kung kayo ay naantig sa paglalakbay na ito ng dangal, pagbabago at tahimik na katapangan, iwanan ang inyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa comments kung anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo. Yun ba ang naantalang kape, ang mahirap na pagpapatawad o ang pagbabago ni Sargento Mario? Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding kwento na gaya nito na naglalantad sa pinakamalalim at pinakatunay na bahagi ng kaluluwa ng tao. Mga kwentong nagpapaisip sa atin kung sino tayo at kung sino ang maaari nating maging. Hihintayin namin kayo sa susunod na episode para sa isa pang salaysay na magpapakilos sa inyong mga emosyon at magpapapaniwala sa inyo na ang pagbabago, gaano man ito kahirap tingnan, ay palaging posible. Hanggang sa muli.